Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Renante Orizal at shoutout kay Sally Guanyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Napatulala ang general. Upang manalo sa larangan ng digmaan, anumang paraan ay kailangang gamitin, na normal. Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang paggamit ng isang tao bilang isang unit. Paano ito ginagamit? Not to mention other things, the crowd tactics lang, etc., hindi ito isang bagay na kayang laruin ng isang tao. Pangalawa, ito ay ang bilang ng mga tao. Hindi masama para sa isang tao na suportahan ang 7 o 8 tao, o kahit ilang daan hanggang 1,000 tao para sa isang master. Hindi masama ang taong ito, at direktang aabot sa 50,000 katao. 50,000 katao, sapat na ang gayong puwersa upang ipagtanggol ang isang hindi gaanong malaking lungsod. Iyan ay kapag 50,000 tao ay 50,000 langgam. Sobrang nanlumo ang general, dahil ang taong ito ay kanyang sariling panig, kung hindi. Nakilala ko talaga ang patriarch. Sa kabilang banda, tumawa rin ng malakas ang commander. Sa tabi niya, hindi napigil ang tumawa ng isang grupo ng mga sundalo. Sa katunayan, hindi sa gusto nilang pagtawanan ang mga tao, ngunit ang pagyayabang ni Han Sanchen ay napakalaki na kahit sinong may konting sentido komon ay hindi maiwasang matawa. Nakakatawa ba? Akala talaga ni Han Sanchen ay mas nakakatawa sila nang makita niyang nagtatawanan ang lahat. Pagkatapos ng lahat, para kay Han Sanchen, ang mga abot tanaw ng mga taong ito ay masyadong maikli, at may ilang mga bagay na hindi nila maintindihan. Siyempre nakakatawa, hahaha. Grass, this guy came to tell US joke on the battlefield. I guess it was because the two sides were fighting too fiercely, so he came to give US a slow atmosphere. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano natalo si Young Master Ye at ang iba pa dahil sa mga taong nangunguna sa tropa para lumaban. Alam mo rin naman na lumalabas ang mga tao para maggilding para palusot, kaya walang totoong material. Kapag nakilala mo itong batang ito, para kang baguhang aso. Ang isa ay nangangahas na magluto, at ang isa ay nangangahas na maging mas mahusay. Bilang resulta, ang isa ay nangangahas na manalo, at ang isa ay nangangahas na matalo. Tama na. Ang isang grupo ng mga tao ay mahinang bulungan, ngunit sila ay puno ng walang katapusang pangungutya. Sa likod ni Han Sanchen, ang mga reinforcement ng pamilya Pei ay ibinabarin ang kanilang mga ulo, talagang hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa huli, ito ay ang magiliw na hukbo. Logically speaking, dapat nilang tulungan siyang lumaban, ngunit totoo na masyadong malaki ang pagmamayabang ni Han Sanchen, at hindi nila alam kung paano tumulong kung gusto nilang tumulong. Noong unang panahon, may palaka. Nakatira siya sa isang balon, kaya sa tuwing tumitingin siya sa langit, iniisip niya na ang langit ay maaaring kasing laki ng bunganga ng isang balon. Sa halip ay tumawa si Han Sanchen, ano ang pinagkaiba mo sa palaka na ito? I'm not afraid to tell you, 50,000 is just a low-key figure for me. After all, the two armies are at war, and the data I can give to our commander can only more or less. Bastos ka lang, paano kung 100,000? Ngumisi si Han Sanchen. Fuck, stinky boy, ang good luck ay pansamantala lang, hindi forever. Damn it, today, let's see how good we are. Tama, paano kung 100,000 pa rin? Kung hindi na lang kami magsabi, higit pa sa sapat na kami, ang daan-daang tao, para alagaan ka. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, sa ilalim ng pamumuno ng kanyang commander, isang grupo ng mga tao ang nagalit na malapit na silang magsimula. Si Han Sanchen ay hindi umatras kahit kaunti, ngunit tumingin pabalik sa kanyang general. Ayon sa dati kong lakas na 50,000 troops, understand.
May gustong sabihin ang general noong una, ngunit nang makita ang sobrang seryosong mga mata ni Han Sanchen, ang kanyang mga salita ay nakasikal pa rin sa kanyang lalamunan. Ang kabilang partido ay ipinadala ng Patriarch, at kahit na ang Patriarch ay nagbigay sa kanya ng kanyang Patriarch Order ng personal, na talagang bihira sa pamilya Pei, nangangahulugan din ito na ang ulo ng pamilya ay dapat na lubos na magtiwala sa kanya, dahil ito ang kaso. Hindi siya dapat maging ang uri ng pilyong tao na puno ng balat ng baka. Okay, let's arrange it according to what he said of 50,000 people. Anyway, ganito na tayo ngayon, and there is no more choice. Nang matapos ang mga salita, itinaas ng general ang kanyang kamay para mag-utos, at halos kasabay nito, sumugod din si Han Sanchen sa attack formation ng kalaban. Patayin. Nanguna si Han Sanchen sa pakikipaglaban sa kalaban. Biglang parang tigre na lumabas sa hola. Ang grupo ng mga tao na nag-iisip pa rin tungkol sa pag-aayos ng taong ito, agad nilang napagtanto na sila ay gumawa ng pinakakamanghamanghang pagkakamali sa mundo sa sandaling sila ay lumaban. Na si Han Sanchen ay nagtanggol na parang tubig, umatake na parang tigre. Ang isang grupo ng mga tao ay direktang naghihintay upang makita ang pag-atake kay Han Sanchen, ngunit sila ay bumaril sa hangin, o hindi nila iniulat kung ano ang nangyayari, at si Han Sanchen ay umatake na, hindi man lang hinayaan ang iba na lumapit at sumigaw, direkta na nitong ibinagsak ang mga tao sa lupa. Ilang saglit lang ay tuluyan nang napaalis at tuluyang bumagsak ang tila mabangis na commander ng kalaban at iba pa. Ibig sabihin, may iilan pang general sa paligid ng commander na nagpoprotekta sa kanya, kung hindi, bumagsak na siya sa lupa kasama ang mga general na nagpoprotekta sa kanya. Nagmamadali at nahihiyang tumakas sa hanay ng sarili niyang mga kawal, gulo-gulo ang buhok, at wala na ang dating daldalan at tawanan, paghamak sa iba. Hiwalay sa formation, rush. At halos kasabay nito, ang mga reinforcement ay nakahanay na rin, at sa isang alon ng isang malaking kamay, ilang grupo ng mga sundalo ang direktang sumiklab mula sa lahat ng panig. Sa ilang sandali, hinahabol ni Han Sanchen ang pinuno ng kabilang partido, at tiyak na papatayin niya ito, at ang iba pang hukbo mula sa lahat ng panig ay nagsimulang lumusab sa maayos na paraan. Ang apoy ay nagniningas, at ang pagpatay ay nasa lahat ng dako. Lalagpasan ko ang hukbong silangan ng mag-isa, at mabilis mong titipunin ang iyong mga hukbo upang makapasok sa timog. Galit na umungol si Han Sanchen sa general, at pagkatapos, nang i-flip niya ang kanyang mga kamay, diretso niyang binaligtad ang 12 ng tao sa kanyang harapan. Oo. Tumanggo ang general at iwinagayway ang kanyang kamay, ang mga tropa sa silangan ay huminto sa pag-atake, lumiko upang suportahan ang timog, at patayin ako. Patayin. 10,000 tropa ang agad na nagsunog upang salakayin ang timog. Harangan mo sila para sa akin. Habang tumakas ang commander ng kaaway, inutusan niya ang hukbo na lumaban. Siyempre, bilang commander-in-chief, hindi na kailangang magsabi pa ng mga sundalo, lalo na ang mga tropa sa silangan, na nakaharap kay Han Sanchen, na parang Diyos na bumaba mula sa langit, mahirap labanan para saglit. Sila ay umaatres, at ang maayos na hukbo ay nagsisimula ng punatin ni Han Sanchen. Napaka-fierce nitong lalaking ito. Sa isang iglap, hindi mabilang na tao ang nahulog. Commander, hindi talaga mukhang simple ang batang bayani na iyon. Sa tabi ng reinforcement general, hindi napigilan ng general na mapasulyap sa likuran at napabulalas ng may pagtataka. Ang general ay nagpupumilit na patayin ang kalaban, paano mo nasabi? General, na humarap sa pagkubkob ng hindi bababa sa 10,000 mga tao sa silangan ng mag-isa, hindi lamang siya ay hindi umatras ng kalahating hakbang, ngunit sapilitang binuksan niya ang isang maliit na butas sa kalabang hukbo. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, ito ay hindi katagal bago siya mag-breakout kay Lola. Habang buhay akong lumalaban, hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng gameplay. Naguguluhang sabi ng general, sa tingin mo nakita ko na to. Nakakatawa talaga magsabi. Damn, one person can support a large army of tens of thousands. What the hell, bakit hindi ko pa ito narinig? Sabi din ng general na may pilyong ngiti. Grass, may 10,000 ang mga tao sa aming grupo. Hindi kami maaaring maging mas mahusay kaysa sa isang tao. Ang general ay nanlumo, at ang kanyang espiritu ng pakikipaglaban ay muling nabuhay, at siya ay sumugod ng mas marahas. Bahagyang ngumiti ang general,
nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at direktang pinatay siya. Di nagtagal, sa ilalim ng pamumuno ng mga general, sinimulan ng mga tropa sa timog na gutihin ang depensibong lambat sa timog. Bagamat mabilis na nilagyan ng tulong ng kaaway ang kanilang tulong nang matuklasan nila ang ganoong sitwasyon, nais nilang pigilan ang momentum ng tumaas na ang mga reinforcement. Malinaw, ito ay medyo mahirap. Habang lumalaban ang mga reinforcements, mas matapang ang puwang. Teka lang, pagod na sila kaya hindi na sila makaatake ng matagal. Kung kumapit ka, mananalo ka. Mga kapatid, labanan mo sila hanggang dulo. Oo naman, sa mga salita ng coach, mabilis na nakabawi ang kalaban. Muling nag-away ang dalawang panig. Bagamat mahirap para sa kalaban na pigilan ang tumataas na reinforcements, nakakabaliw din ang hirap para sa reinforcements na makalusot sa pagkubkob. Commander, masyadong mabangis ang counterattack ng kalaban. Kami, ang pisikal na lakas ng aming mga sundalo ay umabot na sa limitasyon. Kung hindi namin sila mapatay sa loob ng quarter ng isang oras, natatakot ako na babagsak ang moral, at muli tayong mahuhulog sa kahirapan. Magmamadali, alam ito ng reinforcement general, syempre, ngunit ngayon ang dalawang panig ay tulad ng layer ng window paper, at palagi silang mahirap butas. Mabilis mong pamunuan ang koponan at pumunta sa silangan upang tanungin ang batang bayani. Ngayon ay naabot na nito ang kanyang limitasyon at ito ay patay pa rin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, maliban kung may mga reinforcement. Syempre, kakatapos pa lang niya sa kanyang mga salita ay bigla na lang siyang nakarinig ng kakaibang hininga na nanggagaling sa di kalayuan. Storytelling channel sa YouTube. Ano yun? Ang general na akmang kikilos, ay biglang lumingon sa kanyang likuran, at nakita ang mga itim na ulap na gamulong sa kanyang likuran, na pumipindot sa lahat ng paraan. Ang mabahong hangin ay umiihip din mula sa kabilang panig, na hindi maipaliwanag na kakaiba. Hindi lang siya, ang mga general at kawal sa tabi niya, at ang kalaban sa kabilang banda ay dahan-dahan ding huminto sa kanilang mga galaw, na lahat ay naakit ng mga gumugulong na itim na ulap. Buzz, bahagyang nanginag ang lupa, at ang mga puno ay malumanay na umindayog kasama nito. Tila sa ilalim ng itim na ulap, sa gubat, ang ilang mga behemoth ay dumarating ng pangkat-pangkat. Anong sitwasyon? Fuck, parang may nagmamadali papunta sa amin dyan. Damn, there's nothing around here. What could be coming towards US? Damn, nandito ba ito para sa kamatayan? Isang grupo ng mga tao ang nasa isang halo, at halatang mahirap hulaan kung ano ang nangyayari. Tanging si Han Sanchen lamang ang nag-iisa, nakangiti ng mahina. Ngayon ay ang pagkapatas sa pagitan ng dalawang hukbo, at ito ay simpleng ang pinakamahusay na hakbang upang magkaroon ng isang breaker lumitaw. Narito na ang sorpresa para sa iyo. Malamig na ngumiti si Han Sanchen. Umuungol. Isang mahabang dagandong ang bumasag sa katahimikan, at pagkatapos, isang itim na lobo ang unang umungal palabas ng gubat. Itim na lobo. Hindi ba ito ang mga itim na lobo sa hilaga ng pangunahing lungsod? Damn, bakit napunta dito? Damn, hindi ba dapat mawala ka? Siyempre, naisip lang ng isang grupo ng mga tao, at parami ng parami ang mga aso na sumugod mismo sa likod ng itim na lobo. Mula sa malayo, maraming tao ang umatras sa lugar. Anong klaseng lonely wolves sila? Ito ay isang malaking masa ng mga lobo. Nagbulang-bulungan sila at napapikit. Sila ay umaatake dito na may uhaw sa dugo. Nakita ng maraming tao ang mga halimaw na ito mula sa malayo noong kinubkob nila ang hilaga ng pangunahing lungsod. Alam nilang lahat na hindi ito isang ordinaryong hayop, ngunit isang halimaw na nawala sa isip. Mayroon lamang silang walang katapusang pagpatay, walang sakit, at hindi nila alam kung paano umatras. Mahirap para sa sino man na harapin ang gayong kaaway. Kung hindi pipiliin ng pamilyang Pei na tumuon sa depensa laban sa mga itim na lobong ito. Kung tutusin, gaano kapayag na ipaglaban siya kung alam mong may iba nang kumukuha ng buhay mo para sa iyo? At kung mayroong higit sa isang bagay na nagbabanta sa buhay, mayroong 10,000 libo. Basta mataba, sino ba naman ang hindi mabuhok kapag lumaban? Kahit si Han Sanchen mismo ay tiyak na magiging ganito. Sa kabutihang palad, kayang kontrolin ni Han Sanchen ang mga itim na lobo na ito. Ang lahat ng mga halimaw ay na-mutate ng gas na nabuo ng pagsabog ng ipinagbabawal na lugar ng kamatayan.
Ito ay dahil pagkatapos ng pagsabog ng ipinagbabawal na lugar ng kamatayan, ang lahat ng yin sa loob ng ipinagbabawal na lugar ay sama-samang tumagas. Ang mga halimaw na ito ay nilamon ng yin chi. Nagbago na. Ngunit anuman ang mangyari, ang mga itim na chi na ito ay palaging ang pinakamahalagang bagay upang kontrolin ang mga ito. Nagkataon, si Han Sanchen na ngayon ang ama ng mga yin chi na ito. Sa katawan ni Han Sanchen, nilamon nito ang halimaw ng lava, at ang halimaw ng lava ay ang Panginoon ng lihim na kaharian. Hindi ba't mas madali para sa kanya na kontrolin ang mga bagay na ginawa nitong maliit na itim na gas? Dumating na ang reinforcements, ano pang hinihintay mo? Nagmamadaling uminom si Han Sanchen, at sa sumunod na segundo, direktang pinaandar niya ang enerhiya ng kanyang katawan sa maximum at direktang pinatay ang kaaway sa tabi niya. Ano? So, reinforcements natin yan. Hindi ba't nagbibiro sa atin ang mga batang bayani? O niloloko niya ang kabila? Ang mga itim na lobo at halimaw na ito ay hindi maganda sa unang tingin. Naghihinala pa ako na hindi sila maaaring maging uri ng mga marahas na bagay na maaaring makilala sa pagitan ng kaaway at sa atin. Paano ito magiging posible? Baka ito ang ating magiliw na hukbo. Hindi napigilan ng isang grupo ng mga reinforcement na magtanong ng kakaiba. Tumingin ang general sa reinforcement general, Commander, ano ang dapat kong gawin ngayon? May choice pa ba? Umiling-iling ang general, nalungkot ang puso, sila man ang ating mga reinforcement o hindi, wala tayong ibang pagpipilian. Sa ngayon, gamitin natin ang mga patay na kabayo bilang mga buhay na doktor ng kabayo. Order the troops, break through the siege. Ang paghila sa magkabilang panig ng Timog Silangan sa parehong oras ay tiyak na magbibigay ng puwang para sa mga hayop na umatake, at sa turn, ang pag-atake ng mga hayop ay maaari ring hilahin ang linya ng depensa hanggang sa limitasyon. Tagumpay o kabiguan at buhay at kamatayan ang nasa harapan. Patayin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!